Sige, habang nag-aantay tayo mag-823. Kamusta kayo, guys? Pre-registration, week na. Oh my gosh. Now, pinagkaiba sa tutorial ko dun sa past tutorials. I'm sure may nakita na kayo sa Facebook. And, honestly, parang ganun lang din yung tutorial ko. However, dadagdag ko dyan yung parang tips and tricks ko. So, later, papakita ko yung mga possible na mangyari sa pag-enlist nyo, paano kayo ma-troubleshoot yon or like paano nyo ma-fix yon and such para ma-obtain nyo yung kailangan nyong unit. So, ayun. Start na tayo. 803 na. Ayan. Welcome sa Amis 101 tutorial. I'm your host. Ako si Bern. You can call me Kuya Bern. Batch 2021, BS Computer Science. Yun lang man info na kailangan sa akin. So, good day mga scholar ng bayan. Handa na ba kayo? Ayan. So here are the topics for discussion. Una ay what is AMIS? Pangalawa, AMIS overview and navigation. Next ay how to enlist in AMIS. So step by step natin yan. Isa-isahin natin yan. Prerogative enrollment. Now, ito yung siguro highlight na may offer ko kasi normal ito sa mga old freshman tsaka sophomore standing people. Actually ako, na sophomore ko rin, one time naka-prerog ako. So, ayun. Next ay finalization of courses, AMIS tips and tricks, saka Q&A forum. So, wag na tayong patumpik-tumpik, diretso na tayo. So, what is UPLB DX AMIS? So, actually, yun yung full name ng AMIS. Hindi lang siya AMIS, DX AMIS ang full niya. DX, ibig sabihin, digital experience. So, ayun. So, the AMIS website, it streamlines yung academic processes ng university ranging from enlistment, yung consent applications, and yung pag-review ng grades. So, it actually came from the movement na junk SAIS. So, yung SAIS before kasi guys, na nakita nyo noon, hindi siya yung same na SAIS na nakikita nyo back then. Super hirap niya i-navigate. Ayan, kita nyo sa screenshot. Parang ganyan itsura niya. Or siyang Windows XP, ganun. So, bakit gusto namin i-junk SAIS back then? So, according to the UP Internet Freedom Network ng 2020, chaotic siya in a sense na limited slots per class, naming desperado na estudyante para lang maka-acquire ng units, malfunctional in a sense na yung mga bad gateways, yung mga server errors na nakikita nyo noon sa AMIS, parang ganun lang din sa SAIS. Pero, mas maraming variant ng errors nung sa SAIS. So imagine nyo halos mga 7 to 8 years lang para lang mabago yung itsura ng SAIS. So ayun. With that, yung third naman, yun nga, parang costly siya. Actually part siya ng EUP project noon, halos mga 752 million. Tapos ganun itsura nung sistema, 'di ba? Parang we deserve better. Kaya yun, na-implement yung AMIS for us. Yun. Lastly, yun nga, dahil sa SAIS talaga doon, ang dami estudyanteng na left out or left behind, na force sila ma-underload or hindi nila kaya isundan yung nasa curriculum nila. So, no student should ever be left behind. Ayan. So, ganito ang itsura ng SAIS noon. Ayan! Ganon ang itsura ng SAIS noon. So, flashbacks, guys. Well, dun sa mga uppers nyo na 2022, sila ang naka-enlist sa SAIS din noon. Ayan. So, kita nyo naman yun, no? Parang may mga minimalistic na itsura sa kaliwa, bad request, tas ang pangit na itsura, ganun. Umay sa bad gateway. Sim, kahit sa SAIS may ganun pa rin. Anyways, next slide tayo. So, ayan. Tapos na tayo sa background ng AMIS. So, next naman, dito na tayo sa topic ng enlistment process. So, yun. First step natin ay, syempre, log in with UPmail. So, access nyo yung AMIS gamit yung website URL, amis.uplb.edu.ph. Then, mapupunta kayo sa homepage. Ay, hindi pala yung homepage. Ayan, yung AMIS overview navigation. Ayan, mapupunta kayo sa homepage. Wow! Good day, scholar ng bayan. Ayan. Hanggang ngayon, nakakita pa rin yung steps to view your grades. O, diba? So, para ma-navigate nyo yung AMIS, ang pinapang navigate niya ay yung navigation bar na nasa top left corner. Kung kita nyo, di ba? Yung tatlong vertical bar. So, ayan. Kiklik natin yan.
And makita natin maraming options. So, dashboard, student portal, tsaka academic catalog. Now, iisa-isahin natin yan para magets nyo. Una ay sa consent application. So, kasama dito yung consent of instructor, departmental consent, and yung OCS consent. So, sa COI, ganun ang itsura niya. You have yung application, yung course, section, remarks and appeals, and instructor. However, most ng mga courses currently ay TBA, so wala kayong mapagpipilian na prof, sadly. Gotcha sem ata, mostly this sem. Ayan. So, ganun ang itsura ng COI. You have your application, yung pending applications, then yung history ng pag-a-apply nyo. Question. So, do I need to apply for COI even though I accomplished the prerequisite of the course? So, ang sagot dyan ay no. So, kapag kunwari nakalagay ay napasado nyo ng prereq, kunwari Math 27, Math 27 or COI, edi ayun, kung napasa nyo ng Math 27, pwede nyo i-take 28. Pero kapag hindi pa, try nyo gawin COI. So, ayan. Ano ba ang COI? Lagi ko bang sinasabi COI? Ang COI ay at the instructor level kasi siya. So, you're asking for the instructor to approve you in the class. Okay? It actually can be referred to as a waiver of prerequisite. Kaya siya nakalagay parang prerequisite or COI. Kunwari, SOC 130, Social Psychology. Ang prerequisite niya ay SOC 10 or COI. Bakit ganun? Bayat may COI? Yung iba kasing mga degree programs, meron kasi silang electives na tinetake and nakalagay doon parang pwede take yung SOC 130, ganun. So, ayun. Example lang siya. So, it waives yung prerequisite. Yan. Gets ba? Gets. Ayan. Sige, thumbs up nga kayo kung buhay pa kayo. Thumbs up nga kayo. Gets. Isa rin din na kahit napasa nyo yung prereq, may ibang subject na need pa rin ng COI. Actually, true yan. Para lang malaman ko sino yung mga estudyante na pumapasok. So, usually mga 4th year courses sa amin, kunwari, ComSci 191, pinapa-COI kami kapag, yun nga, para lang malaman kung graduating or senior standing, ganun. Junior or senior standing. So, ayun. Next naman, ayan, we have the departmental consent. So, same lang siya ng COI. Ang pinagkaiba lang niya ay at the department level siya. So, it happens kapag kunwari yung course ay tinitake ng other DegProg. So, kunwari ay kami sa ComSci, ang sister course namin, BS Stat. Sila may 22 tsaka 127, ComSci 2127. Nire-require kasi ng department namin na mag-dep consent yung mga mag-e-enroll. So, bakit? Bakit nila kailangan hingin yung departmental consent? Una, yun nga, para malaman ko sino yung pumapasok sa course na to. Baka kasi kunwari, may forestry tapos nagko-ComSci 1, 2, 3, ganun. Diba? Para lang malaman nila kung sino yung mga pumapasok. Tsaka, ayun, pa-take nila yung course na yun. So, ang departmental consent, in-indicate niya yung parang yung estudyante, nare-require niya yung permission ng ACA department para ma-enroll yung certain course na gusto nilang kunin. Ayan. So, question, do I need to apply for departmental consent even though I accomplished the prerequisite of the course? So, yes. It depends sa institute or sa department na nag-offer ng course na yon. So, kailangan nyo i-follow kasi yung official page nila for more updates doon. Kasi, doon nila sinasabi. Or actually, nilalagay din naman sa AMIS. Makikita nyo yung parang requires departmental consent. So, doon nyo lang malalaman na, okay, kailangan ko pala mag-departmental consent. Next naman ay OCS consent. This usually happens for, yun nga, doon sa mga may restrictions sa enlistment and pinapayagan na silang makakuha ng or malift yung sort of restriction na yun. So, usually yun yung hinihingi sa mga students na may, kunwari, disciplinary issues, gano'n, or parang may significant change na dun sa degree program nila, gano'n. So, ayun, parang kunwari, parang substitute course, gano'n, tapos parang nire-request lang na ibahin, gano'n. So, yun lang yung info na alam ko as of
now sa OCS consent. Actually, for first time ko lang ata narinig yun. Yung mostly naririnig ko kasi ay COI tsaka departmental consent. So, ayun. Bale, yung pinagkaiba lang nung tatlong consent ay COI at the instructor level, yung departmental consent at the department level, and lastly, OCS consent, yun nga, college secretary. Usually, ito ay para dun sa mga may probation and such. Kung ano yung mga limited sa enlistment. Ay, wait lang. Ayan. So, ano ba dapat yung ilalagay sa remarks and appeals section? So, yan. Siyempre, yung usual information na kailangan ng FIC ay yung degree program nyo, yung standing, yung units earned, at saka yung background information related sa course. So, you just be short and concise sa remarks. Yun lang. Yun lang talaga. Like, ito, example. Good day, my name is Juan de la Cruz. I'm an old freshman with 18 units earned. I'm writing this to ask for consent in taking up ComSci 12 as a course which is required in my curriculum. Looking forward to hearing from you. Thanks, ganun. Sort of ganun, like, hingi ka lang talaga mismo ng permission from the instructor na, ay, required po kasi ito i-take sa akin. You can also indicate na scholar ka, but at the same time, I think hindi naman need yun. Hindi siya need actually. Sa pre-rog siya need yung other information about you. Pero mostly kasi sa COI kasi pag write kasi ng remarks or appeals sa COI or dep consent, it doesn't mean that you acquired the units of the said course. Parang binigyan ka lang ng permission na okay, pwede ko i-take tong course na yon. Pero marami ka pa ring kalaban sa said section na yon. Ayan, gets ba? So guys, ano ulit sabi ko? So pag nag-COI kayo, guaranteed ba ang slot mo dun sa section na yon? Yes or no? Chat kayo. Hindi po. Ay, pat na ko. Hindi po. No. Di po. Okay. Ayan. So, porket nag-COI o departmental consent ka, sa'yo na yung section na yun, ha? Though it just means that in-approve kayo dun sa said section. Yan lang. Tayo pwede kayo i-take. Next naman ay academic catalog. So, mayroon 3 ditong tabs or pages. So, una ay course list, program list, tsaka curriculum list. So, course list, ito ay pinapakita lang yung mga courses available, yung course code niya, title, description, at tsaka yung SEM na offered. So, currently nakikita nyo sa screen nyo, yun nga, AE 10, ganun. Wow, AE mentioned. SEM offered din, 1S, 2S. Ibig sabihin nun, first SEM, second SEM. Tapos, ano yung units involved. So, magbigay tayo example. So, kunwari, gusto ko malaman, ano yung ComSci 12? So, punta tayo sa, course code. Ilalagay natin ComSci 12. Then, click natin apply filter. Next, i-click natin yung view. As you can see, 1S, 2S, M. Ibig sabihin, pag may M, ay mid-year offer din siya. Makikita mo yung specific information regarding sa course na yun. So, ayan, Foundations of Computer Science, SEM offered, repeatable, no. Multiple enrollment, no, ganon. Contact hours, ayan. Diyan mo malaman kung ilan yung, gano'ng katagal yung lecture tsaka yung lab per week. So, kunwari, 2 class, ibig sabihin, 1 lecture, 2 hours of lecture, tapos 3 hours of lab, ganun. So, yun lang naman sa course list. Sa program list naman, ayan, kunwari, gusto ko pa malaman tungkol sa BSCS. Ano yung exact description ng pagiging BSCS student? So, ayan, lagay nyo lang acronym BSCS, then apply filter, lalabas dyan, yun, you undergraduate degree program siya from the College of Arts and Sciences, tapos in yung description. And lastly, sa academic catalog ay yung curriculum list. Pinapakita dito yung mga updated curriculum. So, kunwari, tugnan ko yung sa ComSci. So, ang gagawin natin nun, lalagay lang natin siya sa code na BSCS. Then, ayun, lalabas dyan yung mga 2018 na curriculum. Then, you can view on one of them. So, kunwari, sa practicum, lalabas dyan yung per semester. Ayan. So, pwede nyo scroll down pa yan and such. Ganun. Ayan na ang inaabang ng mga tao. So,
paano ba mag-enlist sa AMIS? Okay. Paano ba mag-enlist sa AMIS? So, we'll cover three specific subtopics. Yun nga, pagsa-search, pagbo-bookmark, at pag-enlist and remove. So, punta kayo sa navigation bar sa top left corner. Click nyo yung enlistment module. Then, mapupunta kayo sa enrollment na page. Ayan. As you can see, blanco yung itsura niya, diba? So, ang unang gagawin, punta natin dyan sa enlistment module. Scroll down pa tayo. You can see nga, no active enlistment. So, anong gagawin natin? Magsa-search tayo ng classes. So, click tayo ng open filter or search. Lalabas dyan yung filter. Now, nakalagay dyan yung course code, section, and yung status. So, let's say gusto ko take ComSci 12. Lagay natin sa course or sa course code yung ComSci 12. Then, pwede nyo i-click yung status na, ayan, nakalagay all or open. Though, pwede rin naman hindi nyo siya i-specify kasi ang default ay all. So, ayan. In the case na mag-e-enlist na kayo, usually open kasi may mga sections na sarado na or marami na naka-occupy. Pero in the sense na you want to look at other sections that have a few more slots, kunwari 11 out of 15, then click nyo lang yung all, ganun. Yan. So, nakalagay natin ComSci 12, open yung status, click na natin apply filter. Ayan. Ganun ang itsura. So, puro TBA. What's your TBA? Good day, TBA. Ayan. Saan ang TBA, guys? Charot. So, ayan. Makikita nyo yung mga sections, yung lecture, at saka kung may lab ba siya. Sana all lab. Next, makikita nyo yung number of items sa taas ng parang actions na listahan. Ayan, 20. Pwede nyo i-change yung number of sections sa isang list para hindi kayo hassle, guys. Kasi feel ko talaga yung iba sa inyo, feel ko 5 lang yung items na lumalabas, tapos isa-isa nyo yung parang mahabang row. Imagine mo mga 10 yung HK, iniisa-isa nyo pa yon. Hindi. Dapat baguhin nyo na lang, gawin yung 20. Oh, yun, pwede siya. Kasi papakahirap pa kayo. Ayun. Yun lang, pwede siya ibaguhin. Yun lang tip ko sa inyo. Para hindi na kayo mag isa-isa pang row, ganun, or column. Ayan. Na-enlist na natin ng ComSci 12. Gusto ko yung G2L. Ayoko kasi ng Monday classes. So, ayan. Nakita nyo. Pagka-scroll down nyo dun sa kaka-add nyo lang na course, nakalagay na dyan yung bookmark. So, ano yung sabihin ng bookmark? Wala lang. Parang yun yung shopping cart nyo, guys. Imagine nyo na lang na Shopee to, guys. Nag-shop kayo ng units na kailangan nyo for this sem. So, walang discount nga lang. Yun lang. Tsambahan lang talaga. Anyways, ayan. Imagine nyo lang yung active enlistment ay isang shopping cart. So, mag-a-add lang kayo ng mga kailangan yung courses na ibu-bookmark. Gets? Ayan. So, what about removing yung bookmark? Wala lang. Isang click nyo lang ng remove. Ayan. Class successfully updated. Tinanggal nyo yung bookmark nyo. So, ang tip ko dito, guys, be cautious kung magre-remove kayo ng bookmark courses. Alam nyo kung bakit? Diretsong click yan. Wala siyang prompt katulad nung parang something na, are you sure gusto mo ba i-remove tong class? Wala, guys. Wala siyang ganun na prompt. So, be careful lang talaga kung i-remove nyo yung course na yun. So, actually, backstory tayo. Tinry ko to last semester. May MGT 101 ako. 18 units ako. Hindi ko pa enlistment date nun. Ay, hindi. The next date pala nun, enlistment date ko na. Nakuna ako MGT 101. The next day, ewan ko, tinry ko lang i-remove. Kinlik ko remove na wala. Kasi noon, pwede kasi i-remove siya na like parang ipoprompt lang na, hindi mo pwede to i-remove kasi enlistment date nyo siya. Pero ang tungik ko nun, pwede pala i-remove. E di ang nangyari, binigay ko yung MGT 101 sa sunod na batch. Di ayun. So, wag kayo magre-remove ng class kapag tapos na enlistment date nyo. Be cautious lang doon.
Kasi ang mangyayari ay binigay nyo lang talaga yung yung course na yun sa ibang tao. Gets? Sayang yung 3 units. Pwede sana mag-18. Though, okay lang naman. Okay lang, hindi ko carry MGT nun. Yun lang. Mapagbigay. Mapagbigay ako. Omsim. Yung 3 units na yun, nakuha agad actually. Pagka-check ko sa search, sabi ko, oh no, close na agad siya. So, ayun guys. Maging aware lang tayo na wala siyang prompt na ano ulit guys? Wala siyang prompt, 'di ba? So, ayun. Be cautious lang. Okay, so, repeat nyo lang yan hanggat nakuha nyo ng mga bookmark courses na kailangan nyo until nakabuild ka na ng schedule mo. So, ayan. Yan ang dream schedule ng lahat except sa Monday class. Ayun. Imagine nyo na lang wala yan. So, we can now proceed to enlisting yung courses. So, dalawang paraan para ma-enlist mo yung course. Una ay individual courses or isa-isahin mo siyang enlist. Or pangalawa, i-enlist mo lahat ng mga courses na naka-bookmark. So, punta muna tayo sa individual. So, gagawin dyan, ayan, kiklik nyo lang mismo yung naka-green or like highlight. Parang siya, medyo matingkad na green. Ayan, enlist. So, ang ibig sabihin kasi nan ay active button siya, guys. So, ang active button, ibig sabihin pwede nyo siyang, like may action siya, kumbaga, na pag na-click nyo siya, may gagawin siya. So, kumari, click natin to. Ayan, naglo-loading. I'm sure nakita nyo na to nung nagpa-file ng COI yung mga ibang offers nyo. Ayan, ganun itsura guys. Kapag kinlik nyo enlist, naglo-load lang siya. Then, lalabas dyan. Ayan. Wow, class successfully enlisted. Congrats, you have enlisted 3 units. Ayan. So, as you can see, yung mga nakakulay green ay enlisted na. Then, pwede mo siyang i-remove. So, imagine nyo ganun itsura ko. Kinlik ko lang remove. Kaya mag-ingat tayo guys sa pagre-remove. Next ay, yun nga, may kita nyo yung iba kulay blue pa. So, how about, backtrack tayo for a bit. How about gusto ko i-enlist lahat ng mga naka-bookmark? So, madali lang yan. Simple lang yan. Click nyo yung enlist all na nasa baba. Ayan, nasa top. Bottom right corner ng parent table. Kita nyo naman. Click nyo yan. Lalabas dyan itong action confirmation. So, are you sure you want to submit the following classes? Syempre, gusto ko ng full units. So, yes, I am sure. Click natin, yes, I am sure. Maglo-load na naman yan. Maglo-load na naman yan. Hanggat lumabas, class successfully enlisted. Congrats! Regular load ka na. At hindi mo kailangan mag-prerog. Anyways, ayun. So, ganun ang gusto nyong itsura, guys. Ayan. Enlisted sa 15 units. Now that na-mention ko yung regular load kanina, I would give parang short summary lang kung anong gagawin mo kung pag underload ka, regular load, or overload ka. So, una, underload. You have until change of matriculation period. This is usually the first week of classes to participate in prerog or try to enlist in available sections. So, if you are unable to secure the regular load, kailangan mo mag-file ng underload permit for those na naghahabol for Latin honors. Ayun. Required kasi ang underload permit if gusto mo masustain yung Latin honors mo while being underloaded. So, ang current load, regular load kasi ay 15. So, less than 15, it means na underload ka. Next ay regular load, so 15 and above. It means na, ayun, pwede mo pa enlist, pwede ka pa mag-add for a few if you like, pero hindi ka required na mag-file ng underload permit. Syempre kasi, yun nga, na-obtain ka na ng minimum load. Saan po magfa-file underload, overload permit if ever? Sa OCS. Usually sa OCS yun. So, nakadepende siya. Like, consult nyo yung college secretary nyo for the permit. Then, ayun. Ipapasign siya usually ng advisor, if I remember correctly, yung institute head din ata pero yun. So, be ready na lang din. Then, next naman yun, overload. Pag hindi ka naman underload, you're the opposite. Pag lumalampas ka sa, sa maximum units na kailangan mo dun sa enlistment,
sabihin na kailangan mo mag-file ng overload permit. Then, for this process kasi, yun nga, it is best na i-consult mo yung registration advisor mo for that. So, ayun. It depends also dun sa, yung maximum number of units, nakadepende siya dun sa degree program na tinitake nyo. So, makikita nyo rin naman sa AMIS, di ba? Yung, kunwari, sa ComSci, 20 yung maximum units. Sa iba naman, 21, 22, and etc. So, ayun. Recap muna tayo. So, paano mag-enlist? Paano muna mag-enlist? Ano yung una? Bookmark. Ayan, tama. Bookmark. Tapos, search ng courses. Tama. Tapos, enlist. Enlist all. Ayan. Ayan. Correct. Enlist. So, tama. Bookmark. Enlist. Remove po. Magdasal. Finalize, kid. Ayan. Tama. Gets nyo na yung idea, no? So, ayun. So, ano mangyayari ulit kapag ni-remove ko yung bookmark? Or kahit enlisted course. Ano mangyayari pag kinlik ko remove? Mamamatay, mawawala. Wala na, finish na. Iyak, sigaw, free gift. Underload. Mapupunta sa akin. Ayun. So, ayan, be cautious lang ulit sa pagre-remove ng course kasi, yan, diretso siya. Wala siyang action confirmation katulad nung enlist all na lalagay parang, are you sure? Gusto mo ba maging full units? Ayun. So, tao naman tayo sa prerogative enrollment. So, kapag hindi nyo pa nagusto yung parang course na kailangan nyo, ito ang option nyo para makahabol pa rin ng regular load. Prerogative enlistment. So, how to prerog, what to do, and what not to do. Then, text, template, tsaka example. Yay! May template! Ayan. So, what is prerogative enrollment? So, it refers to the process where students can ask for the instructor's prerogative to enlist in a specific class. So, this usually happens when the class is closed or full. It can be face-to-face, AMIS, or through email. So, kaya ako dyan nilagay si Sabrina Carpenter kasi feeling ko dito kayo marunong paano mag-beg sa isang instructor. Kaya siya may talent show kasi yung ibang prof, yung iba pinapakanta ka or pinapasayaw ka para lang malaman ko tatanggapin. Yung iba nga draw sticks eh. Like yung iba para lang malaman nila kung sino yung mga pwede. Eh di ayun, parang coin flip, ganun, etc. Random talaga yung kung ano yung mga papagawan ng prof para lang makuha ka dun sa klase. Tapos yan, wala pang HK, ako na lang kasi pranking my units. I will drop the course. Just kidding, it's a prank. For more exciting videos, please subscribe. Ayun. Yung iba kakanta for you. Iba wala pang HK. Katulad ng mga batch 21 and 22. Sorry, can't relate. Yun lang. Yun lang yung definition ng prerogative enrollment. Basically, it depends na sa instructor kung tatanggapin ka sa klase. So, may tatlong paraan yan. May face-to-face, meron sa AMIS, tas meron din actually sa email. So, face-to-face, this refers to going to the actual venue where the class is taking place. So, before the class starts, ask nyo muna instructor kung tumatanggap sila ng prerog. So, yung iba, yun nga, yung iba kasi parang, pag tumatanggap sila, ipapasit ka nila usually sa klase. Yung iba naman, magsasabi agad ng no kapag hindi na pwede tumatanggap ng prerog. Next ay via AMIS. So, currently, the main platform for prerogative approvals at saka available siya during change of matriculation period, yung pagpe-prerog. So, a must-have action kasi ito yung official enlistment site. So, maganda kung nakalagay ka ng prerog inquiry sa AMIS or sa email, then pumunta kayo face-to-face sa instructor or sa said class section na yun. So, ayun. So, parang it is best nga na-inquire nyo na yung prof nyo na, pwede po ba mag-prerog? Then punta kayo mismo face-to-face para lang sure na, yun nga, nabasa yung parang email or like, alam na nag-inquire ka for prerog. Ayun. So, if hindi available sa AMIS, yun nga, email, pwede rin naman. Pero, yun na, take note lang din naman sa iba, wag kayong,
Yung mga ibang instructors ayaw sa email mag-prerog. So, yung iba sasabihan kayo na dapat sa AMIS lang nakalagay, ganon. So, ang pinaka-safe option dito, kung magpe-prerog kayo, ay mag-AMIS kayo, then face-to-face. Gets? So, ayun. Parang, yung email para lang siyang alternative if ever man parang hindi pa na-approve or whatnot, ganun. Lastro lang siya. Ayan. Then, next naman, ano sunod? Ayan, so para makapunta kayo sa AMIS na prerogative enrollment, click nyo lang yung nasa top left navigation bar, punta kayo sa prerogative enrollment, then makikita nyo dyan yung itsura niya. So, ayan, similar lang. Course, section, description, faculty in charge. Yung status, it's either open, closed by FIC, or closed na mismo. Remarks and appeals, then yung helper tags. Sa helper tags, parang siyang imagine nyo lang parang siyang Reddit na, yun nga, parang, siya, video, photo, etc. Pero dyan naman, siya graduating, underload, may scholarship ka, delayed ka na sa HK, ganun, others, etc. So, ang pagkasabi naman sa akin ay okay naman kahit wala kang helper tags, pampatulong lang siya. Next, ayan. Though general lang to guys, no, what to do and what not to do. Meron pa dyang iba. So, what to do during prerogative? So, inquire lang kayo during prerogative enlistment period. Kailan siya? Usually change of matriculation period or the first week of classes. Yung iba kasi nag-i-inquire before noon and nakakabugnot pa rin. Next, I clearly articulate your reasons. So, pwede dyan underload, required course, scholarship, interest in the course, then yung schedule conflicts. So, ayan, yun yung mga pwedeng i-reason. So, kung bakit need mo mapunta dun sa section na yun, gano'n. Next, I be respectful and polite at approach the instructor appropriately. Next, I be understanding on the final decision on your request kasi nga, kasi let's face it guys, honestly, yung ibang kulang pa tayo sa facilities here sa university. Kaya karamihan ng mga profs parang nalulungkot din sila honestly kahit na pagre-reject ng mga tao sa klase kahit na kunwari mga open seat pa ganun. So ayun, parang napipilitan kasi na kailangan talaga i-limit yung slots. So ayun. Ayan, tama yung sabi ni Aki. Huwag kayong magtunog entitled sa pre-rog. Ayun. Yun, lastly yun na what to do. Try lang kayo hanggat matanggap kayo sa pre-rog. Hindi lang siya di siya porket na-reject ka sa mare-reject ka sa next, 'di ba? So ayun, try lang again. What not to do? Ayan, inquire outside the designated period. So, yun nga, yung kailan ulit yung pre-rog enlistment period, guys? Kailan siya, guys? First week of what? Yan. Change of matriculation period. Yan, tama. Yan. So, ayan, for F2F pre-rogs kasi, kapag nasa klase ka na, then hindi yun yung klase na gusto mo, tas mag-i-inquire ka sa prof mo sa ibang section, wag nyo gawin yun Wag nyo gawin yan. Kasi ang assumption kasi kapag pumunta kayo sa klase, yung pinipre-rog nyo, yung klase na yun. Gets? Ayan. Applicable lang kasi siya kapag outside ng class hours or during consultation hours ng said prof. Kasi magmumukha ka lang desperado sa units kapag, kunwari yun nga, parang same prof pero ibang section, tas mag-enlist ka sa ibang section. Pwede po ba enlist sa ganito pong section? Hindi. Parang pangit lang siya. Kaya ayun guys. So be careful na lang. Kung ano yung pinuntahan nyo, yun yung dapat kailangan nyo. Ayan. Gets? Next ay what not to do, be demanding. Bawal, huwag kayo maging entitled na parang, ano ba yan? Di mo tinanggap sa section. Kakabugno naman, no? Alam mo naman magaling. Anyways, huwag kayong gana na or like parang, I'm a DOST scholar. Magiging underload po kasi ako kapag hindi po naka 15 units. So ayun. Parang wag lang super parang put on the pressure na parang scholarship kayo, kailangan nyo siya i-maintain and such. Just be
cautious lang talaga. Like, don't put emphasis on your scholarship. Put emphasis on how interested you are sa course na gusto nyong i-prerog. So, yun. Taga ko yung sinabi dito ni Aki, limited slots is limited resources. Kaya, kung may galit kayo, idiretso nyo sa budget cuts. Boo! Diba? Yun. Yun ang actually dahilan din kung bakit yung ibang profs hindi rin, parang kailangan talaga nilang mag-decline ng mga pre-rog inquiries. Dahil sa budget cuts. So, next naman na what not to do ay provide false information. So, kapag scholar kayo, pag hindi naman kayo DOST scholar, at sinabi nyo yun, hingin naman rin kayo ng proof. So, diba? Huwag kayo magsinungaling, guys. Huwag kayo magsinungaling. Baka maging, maabot pa yan kasi sa tribunary. Tawag doon? Tribunal. Kasi kung fake news pala kayo, yun. Yari kayo. Next, I rely solely on personal connections. Wag kayo magpapa-reserve sa uppers. Wag kayo magpapa-reserve sa uppers. Pangit ugali. Napaka-pangit. Last day yan, submit multiple requests for the same class. Ibig sabihin lang ay kunwari, nag-submit ka ng pre-rog sa isang class, tas parang email ka rin, gano'n. Parang fino-flood nyo, parang dinadamihan nyo yung request para lang makapasok mismo sa class. So, ayun. Wag lang kayo mag-submit ng sobrang dami. Ayan na yung template, guys. So, ayan yung template. If you want it to be an email inquiry, ganito itsura niya. Pero if not, pwede nyo naman gawing sentence form yan. It's just to guide you guys. Alright? So, pre-rog usually introduction, yung reason, additional information, tsaka remarks. So, sa introduction, yun nga, mga basic information tungkol sa'yo. Kunwari, ayan, your full name, degree program, standing. Degree program, yan, BS Com Sci. Standing, kayo old freshman. Student number, bakit student number? Para lang ma-identify na, okay, sadyang 2024 siya, batch 24, ganun. Sadyang batch 21. Next ay, parang, I'm writing this email to formally inquire a enlistment in, kunwari, ComSci 12 section, scheduled on ganon every Monday 11 a.m. for the semester, ganon. So, ganito ang example niya. Yun yung template, pero ito yung example. So, ayan. Good day, Sir Tandang. I hope you are doing well. I am Juan de la Cruz, a BS Statistics old freshman with student number 2024-00001. Sino kaya yung 2024-00001? Wala pa rin. Wala mong nagsasabi. I am writing this email to formally inquire a prerogative enlistment in ComSci 12 A1L, scheduled every Monday at 10 a.m. to 1 p.m. for the second semester, acad year 2024-2025. Yung reason, eto. This course is a prerequisite for ComSci 21 which I am scheduled to take in the next semester. I have explored all available options through AMIS, but I was unable to secure a slot in any section of ComSci 12. At the moment, I have obtained 12 units, which falls short of the minimum load required for my DST scholarship. Nakita nyo ba yung ginawa ko dun? Like, I didn't really put emphasis sa DST scholarship ko. I just said, underload ako, ganun. Then, parang, nilagay ko pa dyan, yun nga, I'm very interested in taking ComSci 12 because it aligns with my interest in programming and data science. So, I believe this will be beneficial for my future studies in statistics. May sined si Aki sa chat. Parang ganun. Please let me know if there are any additional procedures I need to follow for my enlistment to be considered. I am aware that my inquiry may not be granted. In yung remarks, parang sabihin nyo lang mo na parang okay, hindi guaranteed yung slot ko kahit na mag-inquire ako. So, ayan, thank you for your time and consideration. Diba? Ganda pakinggan. So, ayan. Introduction, ulit ko lang. Introduction, basic info about yourself. Reason, yung main reason mo, bakit gusto mo enlist yung course. Additional information about yourself, then remarks. Next ay finalization of courses. So once satisfied ka na, naka-enlist ka na ng mga courses na kailangan nyo, you must finalize the class schedule by clicking the finalize button in the enlistment module.
So, ganito ang magiging itsura niya, guys. Like, nakalagay dyan parang, yan, enlisted na lahat, tapos may parang finalize option na nakalagay. May prompt siyang lalabas pag kinlik nyo siya. Though, I forgot kung ano yung itsura niya. Kasi, wala kaming finalization last sem. Like, automatic na siya. Kung ano yung mga na-enlist namin nung first week of classes, yun na yun. So, nakadepende siya dun sa, sa AMIS team kung gagawin pa rin nila yung this semester, parang finalize button. So, ayan, this class can't be canceled. Yan magiging itsura. So, bawal nyo na siyang remove, guys. Yan na yung final set of courses nyo for the sem. So, ayan. Nakadepende kasi ang finalization guidelines sa AMIS team. Kaya, i-follow nyo yung Facebook page ng Digital Transformation Program para lang alam nyo kung kailangan nyo ba i-finalize yung said schedule na yun. Kasi dati, yung past guidelines kasi nun ay hindi ka pwede mag-prerog or like mag-enlist sa ibang courses during that time kapag nag-finalize ka. So, ayun, nakadepende siya sa kung ano yung i-release na guidelines this sem. So, ayun, stay updated lang. Okay, recap muna tayo. So, yan, paano mag-enlist? So, yan, login with UP Mail. Click nyo yung navigation bar, student portal, enrollment, then enlistment module. Recap sa how to pre-rog. Sa F2F, punta kayo on-site. Kung ano yung exact section venue, assume nyo na yun yung ipapasok nyong course or section sa SEM na to. So, ano ulit yung bawal? So, bawal mo itanong yung instructor kung pwede ba sa ibang section kahit na nasa on-site ka na mismo nung ibang section. So, ayun. Wag lang yung ganun. Yun lang masasabi ko. Kung ano yung papasok nyo on-site na section, make sure na yun yung gusto nyo. Acceptable lang siya, again, yun, kapag outside class hours or consultation hours ng prof. Then, AMIS email, ayun, online, be active for responses sa inquiries, kung approve ba siya or decline. Tsaka be understanding on the final decision ng request mo. Try and try lang kapag nag-fail yung mga past pre-rog attempts. Next naman, yun, enlistment period. So, may pre-registration, general registration, change of matriculation period, tsaka finalization. Ang pinagkaiba ng pre-reg tsaka gen-reg, sa pre-registration ay yung initial set of courses, yung nakalagay. Yung general registration ay additional sections. Depende sa petitions ng student councils. So, if you weren't able to acquire yung mga course na said nyo and gusto nyo magpabukas ng new sections, I suggest i-follow nyo yung Facebook page ng student councils nyo sa respective college. Lalo sa CAS student council since sa kanila yung HKGEs, guys. Yung mga HKGE courses nasa CAS. Halos lahat. Di ko halos lahat, pero ko lahat eh. Ayun, so when will petitions be released? It usually will be released after ng pre-registration period. So, anong gagawin usually dyan sa petition? Wala lang. Parang ilalagay nyo basic information. Ano yung gusto nyong schedule ng said course. Then, i-ask yung signature nyo for that. Kasi need nila ng proof na isesend dun sa registration committee ng said department or institute para lang malaman kung kaya nila mag-add pa ng isang section. So, ayun. Follow nyo yung student councils nyo ng respective colleges nyo. So, next na, ayun, sa Genreg, yun. Doon lalabas yung mga nakapetition na courses, if ever man. And also, ito nga pala, tip ko lang din pala, usually nagdadagdag sila ng section during enlistment period na mismo. Like, last sem, ang Swerte Batch 2023 kasi nag-release bigla sa FB page yung Department of Humanities na pwede mag-enlist sila sa JAP 10. Sila lang yung pwede mag-enlist. So, feel ko lahat sila batch 2023 na nag-JAP 10. Ayun. Kasi 5 p.m. onwards, during the enlistment dates, pwede na lahat. So, free for all pag 5 p.m. na. Imagine before pa 5 p.m. yun. So, yung iba nakakuha na ng JAP 10 na batch 2023 lang. Ayun. Change of matri period, usually,
Hindi lang to tawag pre-rog period, guys. Ang change of matriculation period ay pwede pa kayong mag-remove ng mga courses na na-enlist nyo na, like babago kayo ng section, ganun. Pwede yon. Then, pwede rin naman yun, mag-add pa. Depende kung di pa kayo na-overload and such. Depression period. Mood. Parang ganun din ako nun. Magbebeg sa CAS SE. Sim. Tama yun, guys. Lalo HK. Ayun. Pwede pa kayo mag-drop ng course without consequences sa change of matriculation period. Kasi yung iba nalilito, pag na-dinrap ko pa po yung enlistment course ko po sa AMIS during change of matri, lalabas po ba yun sa records? Hindi siya lalabas sa records na dinrap mo siya. Kasi lang naman siya, parang pang-adjust lang siya kung ano yung mga gusto nyong courses. So, ayun. Finalization, yun yung parang yung final schedule mo. So, if you want to drop the course during the semester, kailangan mo ng dropping permit sa college secretary nyo. Like, magre-require pa kayo ng parang dropping letter sa advisor mo, sa department head, then papasign yun. So, ayun. If you want to formally drop a course during the semester, ganun yung gagawin nyo. And guys, last topic na to, sana. Bago mag-Q&A. So, AMIS tips and tricks. 7 plus 8 plus 1. Sorry pala. 7 plus 1 tips in obtaining full units. So, may ginawa kasi akong pub noong August. I'm sure nakita niyo na siya somewhere sa Freedom Mall. Yung iba hindi siguro, pero I would like to expound further dun sa pub na yun. Para lang magets nyo, guys. Okay? Kung buhay pa kayo, chat nyo, I miss you. Chat nyo, I miss you kung buhay pa kayo. I miss you. Buhay pa kayo, I miss you. Bili. Chat kayo, guys, sa open chat. I miss you. Kung buhay pa kayo. Okay na, game. AMIS 101, AMIS tips and tricks for enlisting and troubleshooting. So, tip 1. Bakit sinasabi nung iba na mag-multiple tabs? Dahil na dun sa more chances of winning, guys. More chances of winning kapag nakapasok kayo sa dashboard portal. So, kaya sinasuggest ng iba na, yun nga, kailangan mo mag-open pa ng iba pang tab para lang ma-check kung pumasok kayo sa dashboard. So, usually, I would suggest 1 to 3 tabs minimally kasi madami. Pag nag-exceed siya 4, feeling ko parang kinoconsume niya sobrang dami. So, ayun. Try to log in early 5 to 7 minutes before mag-start yung enlistment. Ako, nagla-login ako usually 9:50 or ganun, 9:50 or 10 minutes before ng enlistment. Kasi ang bad gateway, nag-o-occur siya kapag madami siyang tao na sabay-sabay nag-login, kumbaga, ayun. So, best na makuha mo, best na may active ka ng nasa enlistment page, ganan, yung nakikita nyo. Best na ganun yung itsura nyo before mag-start yung enlistment. Para lang, magbabago na lang siya kapag nag-start na mismo yung enlistment date. So, ayun. Eto, tip number 2, bad gateway loop. Bakit di po makapasok sa dashboard or sa mismong AMIS website? So, ito yung explanation ko. Imagine nyo yung login page. Tinry nyo mag-login. Actually, kailangan nyo makita yung loading screen muna bago kayo mapunta sa dashboard. So, yun yung indicator mo na it's either makapasok ka sa dashboard or babalik ka sa login. So, usually, pag nasa bad gateway ka, ang gagawin mo, ire-refresh mo lang yun hanggat mag-load yun. Pag nag-load yun, then niluwa ka, bumalik ka sa login page, try nyo lang ulit mag-login. So, ayun. Parang paulit-ulit lang siyang, kaya siya loop. So, ayun. Parang paulit-ulit lang talaga. Like, lalogin ka. Pag nag-load, check muna kung
binalik ka or kapag nagpunta ka sa dashboard page. So, usually Control R para ma-refresh mo yung page or Control Shift R kung gusto mo hard refresh or depende rin siya kasi sa device eh. So, Control F5 yung iba. So, kapag yung loading animation, ni-redirect ka sa login page, login ka lang ulit. Otherwise, papunta ka sa dashboard. Tip number 3, kapag hindi gumagana yung enlistment buttons nyo, ganito kasi itsura niya, nakikita nyo to. Medyo, siya, light, tawag dito? Medyo pastel kulay niya kapag inactive button. At saka medyo matingkad kapag active naman. So, kapag inactive button siya, ibig sabihin, hindi nyo siya makiklik kapag ganun itsura niya. Kapag active naman, nakiklik siya. So, para lang ma-solve to, punta kayo dun sa, di ba, kunwari nasa enlistment module kayo, click nyo lang pre-rog, balik kayo sa enlistment module. Gets ba? Wait lang. Sige. So, yun. Parang kiklik nyo lang enlistment module, sabay punta kayo sa pre-rog, then balik kayo sa enlistment module. Dapat kasi ganito yung itsura ng active buttons or ganun dapat itsura ng buttons sa enlistment. Kasi magsa-stuck siya sa inactive lang kapag yun yung nag-load. So, ayun. Balik lang kayo from sa pre-rog tab. Click nyo yun, tapos punta kayo dito. Balik kayo sa enlistment module. Check nyo lang kung ganito yung itsura. Repeat nyo lang siya. Ayan, tip 2 demonstration. Ayan. So, ayan, nasa login ka. Tinry mo, pero bad gateway. Pag nag-load, either babalik ka sa login page or pupunta ka sa dashboard page. Then, sa tip 3 demonstration, kita nyo naman, di ba? Ayun, medyo inactive yung itsura niya, di ba? Ayan, enlist all. Tapos, ito rin, hindi nyo siya makiklik. So, para ma-solve nyo yan, click nyo yung sa navigation bar. 'Di ba naka-click naman enlistment module. Punta ka pre-rog enrollment. Then balik kayo sa enlistment module. Ayan, tara. 'Di ba mukhang inactive na yung button niya. So pwede niyo siya ma-click. Then ayun, pwede na kayo mag-enlist all. Yun lang itsura niya. Though ito pa, since considering enlist all yung next na tip ko, ayun. Paano naman kung na-click ko po enlist all tsaka yung yes I am sure pero naglo-load pa rin siya. So kapag na-click nyo yung enlist all pero naglo-load pa rin siya, wag nyo i-close yung tab na yun. Wag nyo i-close yung tab na yun kasi more likely baka pumasok yung request na i-enlist all rather than nag-refresh pa kayo at tas niluwa kayo sa login page. So antayin nyo lang yung tab na yun na mag-load lang. Gawin nyo ulit yung tip 1 ko, na multiple tabs. Gawa kayo ng isa pang tab para lang i-check kung pumasok yung, yung request. Kasi may times din na, na napindot mo yung enlist all, pero hindi naman na-indicate na class successfully enlisted. So, ayun. Mas maganda kung, kung na-click nyo na yung enlist all, yes, I am sure, tapos nag-load siya. Parang nire-request lang yung action mo, ganun. Ay, sorry, wait, napindot ko. Tip number 5, get as many COIs or department consents. Huwag kayo maging kontento sa isang section lang na COI or department consent. Dapat may backup kayong section kung ano yung pasok sa schedule nyo, ganun. So, kasi yung iba kasi during the enlistment date nila mismo nagre-request ng COI or department consents. Big X yun, guys. Kasi yung iba, ang dami nang naka-COI na, ganun. Tapos yung iba, parang on the day mismo nag-enlist, tas department consent. So, wag nyo gawin yun. Maganda kung may backup kayo rather than wala. So, ayun. Ngayon ata na lang isang COI na pwede for each course. Di sa akin, pwede pa rin multiple. Sa akin pwede multiple. Naka-COI ako sa DevCom 40 na 3 section. Tas approved na. Pwede. Pwede siya multiple sections. Amis modded APK.
Unless i-cancel mo yung isa. Sa akin hindi. Sabay, tamo, multiple yung akin nun eh. Anyways, ayun. Maganda na may backup kayong section, guys. Huwag lang sa isang section. Tip 6, ayan. So, check the availability of bookmark courses. So, before the day na mag-i-enlist kayo, dun nyo i-check. Pero sana, wag yung during enlistment period pa rin. Kunwari mga 9 p.m. to 10 p.m. guys, wag muna. 10 p.m. onward siguro. Ayun, check nyo na yung AMIS para malaman yung mga natitirang slots. Ayun. So, the less people enlisted in the section, the higher the chance na makukuha mo yun. Check nyo lang yung availability after the previous batch is done enlisting. So, ayun. Next naman na tip ay choose 2 browsers for your battle. Nirate ko yung lahat ng browsers na ginamit ko nung nag-i-enlist. Actually, para sa akin, Firefox pa rin talaga pinakamaganda. Like, fastest out of ibang browsers na ginamit ko pang enlist. Firefox talaga. Then, A-tier naman yan, yung Edge, Opera GX, Safari. Ang bilis ng Safari, nung tinry ko mag-enlist sa phone naman. Yeah, pwede mag-enlist sa phone. Though I wouldn't recommend. Kasi, parang mas maganda nga pa yung laptop and such. Kasi nga, yun nga, sa mga procedures na pinakita ko kanina, ang dami yung i-click, ang dami yung gagawin na refresh. And such, ganun. Hindi ko na sasabihin yung mga iba pang browser dyan. Ayun lang naman recommended ko. Firefox, Microsoft Edge, Opera GX, yung Safari, pwede rin Opera, yung Samsung Internet, di ko pa sure. Memo lang yun yung sa Samsung, sa Samsung Internet. Brave, maganda siya. Maganda naman. Okay lang din naman. Pang elitista, Safari. Mga naka-iPad kiddo, yun Safari. So, ayan. At most 2 browsers would be useful for enlisting. You can combine any 2 of the following. Then, highly recommend ko guys na UPMail lang i-login nyo. Okay? So, pa siguro? Additional tip, hindi ko siya na-mention. Though I feel like na-mention to dun sa previous tutorials. Yung pag-clear ng cache. C-A-C-H-E. So, it usually ginagawa yun, para lang ma-boost yung mga new resources ng page. So, para mabilis siya mag-load, kumbaga, the next time you visit it. Because kunwari nag-visit kayo sa okay, wait. I'll demonstrate. Wow! Ayan. So, ayan. Wait lang, login tayo. Ayan, kunwari, ganan. Hala, na-docs ko name ko. So, ito, ayan. Wala lang, kunwari, ganan. Kasi pag nag-clear cache kayo, wait. Pag nag-clear cache kasi kayo, mas mabilis siya. Kumbaga. So, paano mag-clear ng cache? Usually, search nyo lang, punta kayo sa settings ng browser nyo, hanapin nyo yung cache na settings. Then, pwede nyo all time. Huwag nyo i-click siguro yung cookies. Ayun. Kasi pag kinlik nyo to, malalog out kayo. Pag kinlik nyo lang yung cache, yun lang. Hindi kayo malalog out. Wait nga, try lang natin pag cache. Ayan. So, na-clear nyo na. The next time pumunta kayo, yun, parang sort of binuboost niya lang. Ganun. Kasi in-update kasi ng AMIS yung itsura ng site. So usually ginagawa tong clear cache method kapag nababagalan na lang talaga kayo sa pag-load. Ayun. Yun lang yung purpose ng ng clear cache. Ano pa ba? Okay, balik tayo. Next. Ayan. Yun yung 7th tip ko. Yung additional tip sa bandang dulo. So, recommended extensions ko to, guys. Both of them galing sa mga ComSci students. So, una yung AMIS U. AMIS Schedule, Utilizer. So, isa siyang extension na pwede nyo gamitin para lang malaman nyo ano yung mga pwede nyo pang i-enlist na course at ano yung mga bawal na. So, para siyang tracker lang na pwede ko yung gumawa ng schedule mismo doon. Then ayun, parang
Para makatulong lang sa sa paggawa nyo ng schedule. In general, yun lang. Then yung next ay parang UPLB AMI Schedule Extractor. For those na nag-utilize ng Google Calendar, ayun yung suggest ko para hindi kayo malate sa klase. Kung may mga 7 AM classes dyan, tapos tutunog si Google, ganun. Ayan, yan yung suggest ko. Ayan, sige, Q&A discussion forum naman tayo. Pero para lang formal yung yung Q&A natin. Wait lang. Para formal yung Q&A natin sa mismong Canva Live tayo mag-ask ng mga questions. So ayun. Kasi tambak yung chat, to be honest. Okay, wait lang. Ayun na, wait lang. Kuya, sa pre-rog pa po ba, yung after class hours, included po ba ang 5 and beyond dun, or basta free time po nila before that? Class hours, office hours yung consultation hours. So, better kung 5 p.m. kapag kunwari, yung klase mo nag-start ng 5 p.m. Yeah, pwede ka mag-enlist during ng klase. Ayun. Like, mag-pre-rog, kumbaga. Pwede ka mag-pre-rog during ng 5:30 p.m. classes. Pero kapag, if you want to consult yung, yung prof na yon for, pre-rog inquiry na outside class hours, yun. Hindi maganda, expect nyo lang office hours, kumbaga. Parang 8 a.m. to 5 p.m. Ayun. Pag face-to-face pre-rog, ayun. Ayun. Class hours. Okay lang po ba 2 or more devices ang gamitin? Okay lang naman. Basta hindi mabagal net. Ayun. Actually, depende siya sa net nyo rin. Pwede po ba magtanong? Pwede. Bakit bawal incognito? May F2F, Wait lang. May F2F pa rin po ba na pre-rog? Yes. It's the most common method of pre-rog, yung F2F. Lalo na yun actually prefer ng ibang profs kasi parang makita na agad nila kung sino yung mga need ng slot. So ayun. Wait lang ito. Paano if nag-enlist all ka tapos in the middle of the process ay nagka-full section? May enlist pa rin ba yung other subjects except that one na full? Yes, ganun yung mangyayari. May enlist mo yung mga mga courses na enlist mo except yung na full na. So paunahan kasi siya first come first serve. Kuya, saan ko mahanap email ng mga prof na email? Ang suggest ko, kasi, yung ibang UPLB sites kasi, nilalagay nila dun yung info ng faculty nila, tapos nilalagay din dun yung, email nila. So, ayun. Yung isa kong, suggest. Check nyo yung site nila kung meron dun faculty and staff section, then, hanapin nyo kung nandun, naka-indicate yung UP mail dun. Ano pa ba? Wait lang. Paano po malaman email or consultation hours po ng mga prof ko po for face-to-face pre-rog? Pag nakuha nyo na yung UP mail ng prof nyo, ayun, dun nyo tanong yung consultation hours. Though, ang suggest ko talaga yun nga, kung ano yung klase na gusto nyo, dun na kayo pumunta agad. Apo mas maganda, enlist all or enlist isa-isa? Enlist all. Enlist all. Dati enlist isa-isa kasi nagka-problem noon sa pag-enlist all. Like, dati bawal, kapag na-enlist all mo kasi tas may nag-close, hindi siya pumapasok. Ngayon pwede na. So, ayun. Hello po, thank you po ulit sa tutorial. Super helpful po tayo sa amin. Do I want to ask po, sabi ng uppers ko. Malaman mo lang po need ng COI according sa flowchart ng DegProg. Pero pwede po ba kami nag-COI na rin sa mga GEHK and STP right now po? Wala. Sa GE wala namang COI, if I remember correctly. Ang HK, wala, kasi, ang GEHK, usually wala naman siyang COI. Feel ko nagkakaroon lang siya ng COI dahil reserve, parang para lang dun sa mga, wala pa talagang HK. Kasi yung iba, parang, noon, may petition for HK sections, tas ngayon last sem lang natupad. So, yung iba parang left behind pa rin. Ang sagot ko doon ay pwede ba kayo mag-COI? Pwede naman sa electives, though it really may priority kasi, like kunwari yung mga sophomore na nagte-take ng electives,
More so baka sila yung matanggap. Pero try nyo rin. Ayun. Pwede naman kayo mag-COI. Though, pag hindi naman siya required, kunwari, napasa nyo may pre-rec or COI, I suggest, huwag na kayo mag-COI. Ayun. Nasagot ko ba? Ayun. Hindi mo naman sa flowchart lang malalaman ng need ng COI. Actually, sa AMIS portal mo rin siya malaman kung need ng COI. Like, kunwari, requires departmental consent, requires COI if you have not, satisfied the prerequisites. Next. Nakapag-enlist ba kahit hindi sked? Like, kahapon sked mo, tapos di ka nakapag-enlist. Kasi, assumption ko since, di ba, batch 2024 kayo, last day kayo ng pre-registration. Depende siya sa AMIS team kung dadagdag ng isa pang day for free for all. Though, ayun, kung pwede naman, pwede ka naman maka-enlist kapag free for all yung schedule mo. Pero pag hindi ka talaga maka-enlist. So, kunwari sa inyo, di ba, 10 to, January, kailan nga ba yun? Kailan kayo, guys? January, ang tawag din? Sorry. 17. Ayan, 17. So, ayan. Kunwari, January 17 kayo, 10 a.m. to 10 p.m. Yun yung enlistment hours nyo. Pag nag-exceed kayo ng 10 p.m. na, bawal na kayo mag-enlist. Okay? Naka-schedule kasi siya. 5 p.m. to 10 p.m., expect nyo na kasama yung mga other batches. Free for all siya. By 5 p.m. So, ayun. Hindi ka nakakapag-enlist kapag hindi mo sked. Hello po, let's say nag-enlist mo po ako, pero by the time na pindot ko yung button, napuno bigla yung section. Ano po kaya mangyayari pag ganun? Thank you po. Hindi mo nakuha yung section na yon. Ang gagawin mo, maghahanap ka ng mga open section habang nasa enlistment module. Like, yun na lang other option mo kapag close na yung section. Maghahanap ka during enlistment period din mismo. Mag-logout po ba ako if 1 hour before enlistment ako mag-login? Yes. Usually 5 minutes kasi nagla-logout na. Lalabas pa rin po ba yung enlist all kahit kunwari po may naka-bookmark na full class na? Hindi na yun may enlist kapag close na, guys. Hindi na ipapasok. Pwede po ba magstay sa hometowns during pre-reg at gen-reg period? Yes, pwede naman. Wala namang Los Baños advantage. Sadyang advantage lang talaga net, feel ko yun. I would like to ask if ever na pre-reg PRD na, period, and nag-bookmark ako ng same 2 courses but different sections, no restrictions, while yung isa is need ng department consent. Wait lang. 2 courses but different sections. Bawal kasi yun yung bawal ka mag-enlist ng course, kunwari, ComSci 12, tas nag-enlist ka, bookmark ka pa ng isa pang ComSci 12. Bawal yun, actually. So, ayun. Ano daw? Na-enlist ko yung parehas. Pwede po ba mag-decline dun sa isang course? Hindi. Hindi siya pwede. Kasi, isang course lang pwede nyong i-enlist. Isang course, isang section lang pwede nyong i-bookmark. Kumbaga. Kasi, let's say, kunwari, na-enlist nyo siya. Pero gusto nyo naman ng ibang sections. Wala. Kailangan nyo muna i-close, kailangan nyo muna i-search yung, gusto mong section. I-close mo, tapos i-add mo yung bago, tapos, yun nga, enlist mo ulit. So, ayun. Malaking factor po ba bilis ng Wi-Fi? I think yes. I think yes. Taga-LB lang ako, pero walang buff. So, ayun. Sino email ng TBA? Di ko rin alam. Pwede po ba mag-bookmark ng same course pero 2 different sections, Ked? No. Pwede lang isang course, isang section. Ang pwede lang na same course pero different section, HK. HK lang. Pwede po bang naka-AFK lang ako ng mismong dashboard 1 hour earlier? No. Luluwain ka ni Amis. Magkakaroon po ba ng error kapag sabay enlist all ka sa 4 na browsers or kung ano po mauna, okay na po iyon? It depends. It depends kung magkakaroon ng error. Random talaga yun, yung paglabas ng error. So, let's say, kunwari nag-enlist all ka tapos nag-load tapos parang may error, ganon. Ayun. Kung
kung ano yung parang mangyayari mismo. Inevitable, honestly, yung mga errors during enlistment. Ang daming variants. So, ayun. Ay, kaya suggest ko 2 browsers. Okay na yun. Since 17 is scheduled for freshies sa enlistment, ano mangyayari if try namin mag-login sa 14? Please, wag kayong mag-login sa 14, hoy. Guys, wag kayong mag-login sa 14. Magagalit ako, 2021. Enlistment date ko yan, 2021 and earlier, okay? Wag kayong magla-login pag hindi nyo enlistment date. Ang mangyayari is guguluhin nyo lang batch namin. So, ayun guys. Wag po kayo mag-login during sa hindi sked ng freshies. Omsi, maawa kayo sa akin. Di ko kayo, no. Actually, ako nga, kahit senior standing na ako, hindi pa rin secured yung units, guys. Advantage lang. May varsity pa kasi. So, ayun. Late po siya pumasok, so baka nasagot na po. Pero when po pwede mag-start mag-prerog? Usually, ayan, change of matriculation period or first week of classes. Ayan. First week of classes, ang prerogative period. Clarify ko lang po. Habang naglo-load, pagkatapos i-press yung enlist all, wag i-refresh, diba? Yes, wag mo i-refresh. Okay lang po ba if sa ibang tab mag-refresh or ibang gadget? Hindi. I feel, wag mo i-refresh kung naglo-load. Ang gawin mo yun nga, gawa ka ng ibang tab, tas doon mo i-check kung pumasok yung enlist all. Agawan po ba sa PI10 at STS1 po? Lahat ng GE courses at HK courses, agawan. Agawan po ba sa HK11? No. I feel like hindi. Sa akin hindi. Noon hindi. Oo. Di naman. Agawan ba? Agawan ba? Wait. Chat ko na ito mga 22. Medyo agawan. Ay, bawal ko i-name drop. Walang name drop dito, guys. Anyways. Medyo agawan daw. Sabi ng mga batch 22. 2021 kasi hindi. Ayan. Pwede po ba multiple devices? Yeah, pwede naman. Though I'd suggest yun nga, PC or laptop. PC or laptop, it's fine. Okay na yun. Wait lang. Pwede, ano pa ba? Paano po NSTP bookmarking? Balak ko kasi mag-CWATS, kaso karamihan walang labels kung LTS ba or CWATS. And marami din nagsasabing college specific daw yung isang section, though yung iba din naman daw. I just bookmark a section sa SEAT area, kaso student ako. Wait lang. Ask ko lang. Joakim, hello. Diyan ka ba? Nasa iyo ba yung Nasa iyo ba yung parang yung course code na para dun sa NSTP? Yung yung mga ano nga yan? Pasend nga ulit sa chat. Ay, wait lang, Uy, grabe yung pangalan niya, Daddy. Daddy, chill. Okay, wait lang Wait lang po, Daddy. Ayan. Sinad na ni Joakim. And A or AS, ibig sabihin kasya. AG, CAFS. DC, CDC. EM, CEF, SEM siya. EN, SEAT. FR, CFNR. HE, CHE, tsaka VM, VETMED. Tapos, usually, yung parang lalagay at, di ba C yun, tsaka L, di ba? So, parang EMC, ganun. Kunwari, kapag, SEM na CWATS, edi EMC yung course code. Ganun. Pag LTS naman, ASL, ganun, for CAFS. CAS pala, CAS. So, ayun. Nasagot naman yung tanong, no? Ayun. Pwede rin naman kayo cross-enlistment. Yung sabi ni Jen, ayun. Pwede kayo mag-cross-enlist. Though, yung iba parang nire-require mag-COI. Para lang, formal yung process. Kasi yung iba kasi parang hindi na need ng COI kasi nga from the same college siya. Paunahan po ba talaga ang AMIS? Yes. Saan po malaman yung mga sked ng enlistment? Dun sa mismong site na mismo. Wait lang. Dun sa mismong site na mismo malalaman. Ayan, punta kayo sa dashboard. Ay, wait. Online registration. Hindi, click nyo tong online registration live document. Tapos, pupunta kayo dito sa online registration process. Tapos, dito nyo malaman kung ano date nyo. So, ayan.
Nakalagay pre-registration student enrollment appointments. Nakita nyo ay batch 24. So nasa dulo kayo. January 17, 2025, 10 a.m., 10 p.m. Okay? Punta kayo sa AMIS website. Then click nyo to. Itong access the online registration live document for updates. Sagot na. No? Ano pa ba? Kung may mga subjects po na TBA ang prof, magkakaroon po ba yun ng prof sa pre-reg or di na talaga? Either way. Parang depende talaga. Yung iba TBA talaga kasi hindi pa sure yung ibang colleges, departments kung sino yung magtuturo dun sa section na yun. So, it's either TBA siya wholly or lalabas yung prof mismo. Bakit po mas maganda yung UP Mail lang naka-login? Kasi kapag UP Mail lang naka-login, pag diniretso mo click yung login, mapupunta kayo na mismo dun sa dashboard. Gets nyo? Kasi kapag multiple pa yung accounts mo sa Google, di lalabas, kiklik mo pa siya isang beses pa kasi nga, hindi lang UP Mail lang naka-login. Kumbaga, yung personal mo din nandun. So, ayun. Mas maganda kung UP Mail lang naka-login. 5 to 10 free for all po. For January 17 lang po ba? Or January 13 to 17, 5 to 10 free for all? 5 to 10 sa enlistment date nyo. Nakalagay naman dun sa, sa live updates kanina. So, kunwari, ako 14 yung akin. 5 to 10, wala kami 5 to 10 nun kasi since kami rin naman yung earlier batches. Yung next day, kunwari, batch 22 and earlier. So, ayun, batch 22 and 21 pa earlier. So, ayun, gets nyo? Usually, makasama din ng mga varsity, ayun, grad students. Recommended po ba mag-com shop for enlistment? Hindi ko pa siya natatry actually. Hindi ko siya natatry, hindi ko sure. Pero may mga nag-e-enlist. Ayan, si Tim. Yes daw, yes. Depende sa com shop. Ano ba ma-recommend mong com shop, Tim? Enlistment sa tambayan. Sa Rand. Sige guys, go. Sa live pwede rin. Okay naman daw sa com shop. Actually, mabilis. Hindi ko naisip yun. Mabilis nga naman sa com shop. So, ayun. Ano pa ba? Paano po malaman kung sino-sino po yung mga professors na natanggap ng pre-rog? Pag nag-i-inquire kayo and such. Ayun. Pwede po ba pa-explain ulit yung OCS consent? Yung OCS consent, usually for lang siya, for students na may restriction sa enlistment. So, kunwari, may probation, may or parang yung standing niya, nagre-restrict siya sa enlistment, ganun. Though, hindi naman siya usually hinihingan na yung OCS consent. Lang siya, rare case lang siya. Depende dun sa, hinihingi, kumbaga. So, yun. Parang consult nyo lang yung, callsec nyo pag kailangan nyo ng OCS consent. Kasi yung normal lang talaga na consent ay COI tsaka departmental consent. Dami kong consent na sinabi. And what if gusto po namin makita yung available pa po na binookmark naming class? Pwede po ba kami mag-open ng AMIS sa 16 to check? Yes, pero 16 sa January 16 ng 10 PM onwards kayo mag-check kung may available pa sa bookmark. Pwede po ba mag-enlist all sa 3 separate tabs? Kapag na-click mo yung enlist all, tas yes, I am sure, pwede naman. Ayun, more chances of winning. Pwede pa rundown po ng complete setup. Ano yung complete setup? Hindi ko gets yung complete. Hindi ko nalimutan ko. Complete setup. In what context? Para po if di nasunod ang plan of study. Pag GE plan of study, guys, hindi nyo na kailangan change of GE plan of study, ha. Kunwari, next sem, nakuha nyo na nakuha nyo ay PI-10. Kunwari, ganun. Nakuha nyo PI-10. Supposedly, kukunin nyo next sem. Pero hindi nyo siya nakuha. Kailangan ko ba mag-change of GEPOS? Hindi. Wag. Hindi nyo need, guys, mag-change ng GEPOS. Kailangan nyo lang mag-change of plan of study kapag, kunwari, yung mga na-check nyong GE electives. Kunwari, Math 10, Science 10, tsaka
Science 11, yun yung initial ko. Kapag nag-take akong PS21, dun ako need mag-change of plan of study. Since wala siya sa ano ko, wala siya sa mga chinek ko, kailangan kong baguhin. So, ayun. So, i-revise nyo siya. Pero otherwise, yung mga required GEs, hindi nyo na need palitan pa yung semester kapag hindi nyo siya na-take. Okay? Sinusundan nyo lang siya sinusundan nyo lang plan of study. Yung need nyo lang i-take note ay yung need nyo lang i-take note ay yung GE electives na chinek nyo. Kapag wala siya dun sa chinek mo, dun kayo mag-change, okay? So, kunwari, STS dapat this second sem, di ko nakuha. Tapos yung na-indis ko PI10 for next year, okay lang. Okay lang. Di naman need sundan yung yung semesters ng GE plan of study. Yung need sundan yung mga na-check nyo sa GE electives. Okay? Ang repercussion kasi nun kapag hindi kayo nag-change of plan of study, mafo-force drop kayo, guys. Sa akin nun. Bias mo po sa Bini, hindi ko masyadong nakikinig sa Bini, sorry. Hello, clarify ko lang po, during pre-reg 14 to 17, every 5 p.m. to 10 p.m. available na po for all, diba? So during that time, pwede na po kami mag-login sa AMIS to check for avail courses and editor schedule. No, hindi ko suggest, guys. I don't recommend mag-enlist kayo ng hindi nyo pa enlistment date. Pwede nyo i-check, kunwari, 16 tas 10 p.m. onwards, okay? Yun yung safe date. January 16, 10 p.m. onwards. Since wala na nag-e-enlist by that time, and final na yun. Di ko po gets yung magpa-reserve ng slot sa mga uppers. Paano nag-work yun if may schedule kada batch? Yun nga, yung sinabi kong free for all, dun sila magda-drop nung course, tapos may enlist nung lower batch. Gets niya? So, ayan, wag nyo yung gagawin, guys. Pangit ng ugali. Pwede ibang courses i-take ko kung wala ng course slot sa course na ite-take ko this time. Like, for second year na walang prereq kunin ko. Pwede naman. Pwede yun. Kung tatanggapin na lang, ayun. Why po need ng another browser? Suggest lang naman yung 2 browsers, don't worry. Pwede naman isang browser lang. It just so happen na maganda kung may backup kang browser. Yun lang. Is it better to revise your POS mid-sem or before sem? Before sem or kunwari change of matri period. Doon din pwede nyo gawin. ASAP kasi ang plan of study. Kasi nga yun nga repercussion mo for force drop ka kapag hindi siya formally na revise. Okay? Need mo submit ng wait. Kasi what if yung first GE ko nilagay ko for first year, second sem, and nasunod ko naman, tas yung next GE ko third year, first sem, pero yung POS ko is second year. Tas ma-overload pa. Need pa pag GE. No, hindi. Those who don't know, Kuya Bert. Hi guys, ayun. Okay, kaya ko pa mag-inquire ng last 2? Yeah, 2 questions, guys. Hindi ko naman nasagot ko na mostly. Magkaiba po ng GE POS at POS mismo. Ang GE POS ay for GE courses lang. So, yun yung mga PI10, CAS or HIST1, etc. Yung mga required, yung 6, Arts 1, etc. Kasama doon yung mga GE electives. So, kung ano yung mga na-check, yun lang pwede mong kunin. Sa plan of study mismo, ay yung mga for free electives. So, these are usually courses that are outside your department. So, kunwari ako, guys, yung nasa plan of study ko currently, DevCom 10, DevCom 40, Educ 111, SOC 130, tsaka ComSci 191, ganun. So, ayun, yun yung mga naka-indicate sa plan of study. Yun yung mga gusto kong kunin na courses as free electives. So, sa POS yun, electives, yung GE POS for GE courses. Sa mid-year po ba, Monday to Friday na po ang schedule ng lahat ng courses. And clarify ko lang po, 6 units max yung sa credited courses, while 6 units din max sa non-credited. 3 sa non-credited, tapos 6 sa ACAD courses. So, hindi siya Monday to Friday lang eh. Yung iba Monday to Saturday. Pero iba Monday to Friday, ayun. Paano po kapag
GE elective ko hindi nasunod, need po ba mapasa ng new GE POS? Yes. Kapag hindi mo nasundan yung GE elective na, yun nga, like I said, kunwari Math 10, pero wala naman naka-indicate doon na Math 10. So, babago pa ako para lang ma-indicate yun, Math 10. Ganun. Last 2 na to, guys. May nakita akong form of revision. Sige, may isa pa. Form of revision for GE plan of study. Ano yun and is it needed? Hindi, guys, nasagot ko na yan kanina. Di ko nasasagutin to. Sinagot ko na yan. Paulit-ulit na ako. Ayun. Usually, nagre-revise lang kapag wala yung initial na naka-check na GE elective, okay? Kung ano yung mga naka-check dun sa GE elective, yun lang pwede nyo kunin. Magre-revise lang kayo pag hindi yun yung nakuha nyo. Depende po ba lagi sa curriculum kung ilang free electives pwede kunin? Yes. Yes. Ayun. Pwede ba mag-enlist ng marami HK courses? Up to 3 HK 12. Pero kasi ang non-acad credit, ang max ng non-acad credits sa enlistment ay 5. So, ayun. Pwede lang ma-enlist 2 HK at most. Or isang NSTP tapos HK. Ayan, last 2 na yan, guys. Ayan. Sana na-enjoy nyo. End na natin to. Teka lang. Ayan. Okay, wait lang. Hala, ayaw Ay, ito, hindi ko pala sabi. Ito. Additional, bookmark this, guys. Ayan, yung API amis.uplb.ed.ph. Ayan. It's equivalent na i-click nyo siya dun sa UP Mail. So, kapag binookmark nyo yan, katulad nito, actually, binookmark ko yan. Para lang siyang login button. So, kunwari, ito, demonstrate ko. Ay, wait, sorry, hindi pala to. Demonstrate ko na nasa amis lang tayo. Ayan, diba? Kiklik ko pa yan. Pero imagine mo, kung naka-bookmark yun, yung kanina. Wow! Diretso na agad. Ayun. Tinatago to actually. Ayun, nire-redirect ka mismo dun sa sa dashboard. Ayun, thank you for listening, guys. Sana natutunan kayong mag-enlist. Sana yung mga worries nyo tungkol sa enlistment ay bumaba or somewhat gumaan. Ayun, feel free. Full units, guys. Full units QT. Promise. Kumain kayong spaghetti bago mag-enlistment. Or magkape kayo. Huwag kayong magpuyat nga pala, guys. Share ko lang. Baka kasi pag gising nyo, tapos na enlistment. Di ayun. Okay, kung buhayin pa kayo, guys, last na, sabihin nyo, full units QT. Chat kayo. Full units QT. Chat kayo, full units QT. Yan. Kung buhay pa kayo at na-enjoy nyo tong tutorial, chat nyo lang full units QT. Ayan. Kung may mga tanong pa kayo, pwede po ulit sa dapat i-bookmark. Don't worry, send ko yung recording na itong tutorial later, at later date. Send ko sa announcement. So, ayan. Thank you for listening, guys. Feel free to follow me on social media. Ayan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Ayan lang. Pwede na kayo mag-leave. Sana enjoy nyo yung Sana enjoy itong tutorial.